papasa dyan si Secretary Boyeng Rimulya dahil doon sa mga pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself. Talagang palagi naman ganyan ang problema natin hanggang hindi mo tinutugunan yung mga pangunahing problema sa agrikultura. Wala talagang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Hindi mo pa napapansin. Paulit-ulit lang yung problema sa punto ng pagtaas ng mga bilihin, basic commodities, yung pangangailangan ng mga magsasaka, sa irigasyon, sa lupang sinasaka, sa fertilizer. Wala. Paulit-ulit lang eh. Nakakasawa. Obviously, hindi. Kasi una-una, paulit-ulit sila sinasabi na walang jurisdiction. Pero sila ang nagpa-aresto. Walang jurisdiction, hindi sila magko-cooperate. Pero ayan, yung mga di umanong mga testigo, hindi mo malaman kung totoo yan o hindi. Gagastosan pa nila. Palaging ang contrary. Kontra doon sa kanilang mga pahayag. Kaya wala. Kawawa talaga ang bansa natin. Kailangan talaga rito revolutionary government. Ngayong ating assessment, batay lamang yon sa facts. Yung kanyang mga inasal bilang Secretary of Justice. Walang personalan niya. Katunayan, kung titingnan mo yung unang upo niya pa lang, pinagtanggol ko yan, Secretary Boyeng Rimulya. Nung ang kanyang anak ay may imbuelto sa hindi umanong drug trafficking. At gusto ng marami na pagbitiwin siya sa tungkulin sapagkat yun daw anak ay involved. Kaya sabi natin, hindi pa pwede kung ano man ang kasalanan ng anak, kung totoo man, hindi po pwede yung kasalanan niya, ililipat mo, ipapatong mo doon sa ama at siya ang paparusahan mo. Kaya pinagtanggol natin yan si Boyeng Rimulya. Pero ngayon, mahirap ipagtanggol na kanyang pagka-apply sa ombudsman sapagkat sinusuri natin yung mga ginawa niya nung siya ay Secretary of Justice. Talagang hinusgahan niya kagad eh. Ang Secretary of Justice, dapat dahil yung mga piskal o prosecutor ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, hindi ka dapat magsasalita na mai-influensya mo yung mga nasa baba. Kasi nung panahon, nung kasagsagan ng kaso ni Bantag, Tebes, sino pa? Kibuloy, Go, Duterte, di ba yung mga kasagsagan, palaging ang kanyang mga pahayag, guilty as hell na, wala pa nga preliminary investigation. Hindi po pwede yan sa ombudsman. Kailangan ng ombudsman impartial, walang kinikilingan. Kailangan magdesisyon ka batay sa ebidensya. Hindi ka pa pwedeng tingnan mo yan si Ombudsman Sammy Martinez. Hindi, wala kang marinig. Wala nung naupo yan na nagbigay ng mga pahayag kaugnay sa pagka-inosente o pagka-guilty ng isang nakademanda sa ombudsman. Wala kang maririnig sa kanya. Magbibigay na lang siya ng desisyon batay sa ebidensya. At wala siyang kinikilingan. Ang nag-appoint sa kanya si Presidente Duterte. Pero kung titingnan mo yung record niya, pati yung kanyang mga malalapit kay Presidente Duterte, pinapatawan niya ng kaparusahan pag may ebidensya. At yun ang mga kalaban ni Presidente Duterte sa politika, mga number one, ng mga critics niya, pag dinimanda sa ombudsman at walang ebidensya, dinidismiss niya. Yan maganda, yan ang role model ng isang ombudsman. Kaya hindi papasa dyan si Secretary Boyeng Rimulya dahil doon sa mga pero kung sasabihin mo kung ang magiging panuntunan mo lang dahil abogado
at merong alam sa batas, kwalipikado. Pero ang problema, yung kanyang record does not speak well for himself para sa isang ombudsman. Pero sakali, Attorney Sal, kung maging ombudsman nga talaga si Justice Secretary Remulla at ganun din yung magiging gawin niya as ombudsman, mari po ba yung maging grounds for him to be impeached? Kasi I think impeachable officer din po yung ombudsman. Siyempre, basta ikaw ay pagpakita ng bias at kitang-kita ang ebidensya, ibig sabihin, hindi mo tinutupad ang iyong tungkulin at nilalabag mo pagtitiwala na binigay sa iyo ng sambayanan at ang paglabag mo sa iyong sinumpang tungkulin. That's an impeachable offense. Talagang palagi naman ganyan ang problema natin hanggang hindi mo tinutugunan yung mga pangunahing problema sa agrikultura. Wala talagang mangyayari sa atin. Paulit-ulit lang yan. Hindi mo pa napapansin. Paulit-ulit lang yung problema sa punto ng pagtaas ng mga bilihin, ng basic commodities, yung pangangailangan ng mga magsasaka, sa irigasyon, sa lupang sinasaka, sa fertilizer. Wala. Paulit-ulit lang eh. Nakakasawa. Obviously, hindi. Kasi una-una, paulit-ulit sila sinasabi na walang jurisdiction. Pero sila ang nagpa-aresto. Walang jurisdiction, hindi sila magko-cooperate. Pero ayan, yung mga di umanong mga testigo, hindi mo malaman kung totoo yan o hindi. Gagastosan pa nila. Palaging ang kontra doon sa kanilang mga pahayag. Kaya wala. Kawawa talagang bansa natin. Kailangan talaga rito revolutionary government. Isa lang ibig sabihin niya, yung whistleblower, puro kwento kotsero. Kasi sinasabi niya, aabot sa 100 yung ang alam niyang pinapatay at tinapon niya sa lake. Bakit meron pa sa ibang lugar? Ay, sinasabi nila sa ibang lugar, pinuntahan daw nila, naghahanap sila ng mga remains. Pero sila rin nagsasabi, nasakaya sa impormasyon nila, bago binaon daw sa lupa, sinunog muna. Kung sinunog, di mo na matitira, amo. Ano pang ibabawin mo sa lupa? Kaya nakakatawa yung mga nakakaduda. Sa tingin niyo po ba, Attorney Sal, may halo pa rin pong politika itong mga isyong ito? At tingin ko, ang nangyayari dyan, negosyo yan eh. Kung pag may negosyo ka, may mga kalabang ka sa negosyo. Baka tungkol sa negosyo yan. Para sa illegal drugs. Kaya maraming napatay doon, di ba? Maraming napatay kasi kakaonse yan. May ibang grupo, sila nagpapatayan. Kapag magdedeklara kung yan talaga ang kalakaran. Totoo no, may educational crisis tayo. Ang crisis is that according do sa mga survey, yung ating mga estudyante, hindi marunong bumasa, hindi nakakabasa. Madalit sabi, poor quality ang edukasyon. At maraming dahilan yan, of course. Ibig sabihin, yung mga nagtuturo, may hina rin. Pangalawa, yung mga estudyante natin, lalong-lalo na yung mahirap, salat sila sa lahat ng bagay. Kalusugan nila. Pag ito hindi malusog, naapektuhan takbo ng absorption mo ng knowledge, ng pag-aaral mo. Tatamaan ka. Kung palaging mo iniisip, wala kang damit. Tapos yung pagkain, lahat yan, apektado. Kaya konektado yan eh. Kung gusto mong magkaroon ng magandang edukasyon, unang-una, kaya nang palagi natin sinasabi, papag-aralin mo ang lahat ng Pilipino ng libre. Libre para hindi, wala na sila katupagin. Anong gagawin nila? Wala na silang damit, pagkain, pag nagkasakit, lahat ng problema. Pero kung libre yan, hindi mo na iisipin. Pangalawa, kailangan ayusin mo
yung mga eskwelahan. Dahil sinasabi nila, sila mismo nagsasabi, na kulang ang mga classrooms. Pero kulang ang classroom, kulang ang school buildings. Kaya sa ating saligang batas, ang pinakamatas na budget na ibibigay dapat sa education. Hindi naman nangyayari. Puro politika. Nakakaw dito, nakakaw doon na nangyayari. Nilalagay sa ibang, kaya sa public work, nadaling nakawin. Kaya yan ang problema. Kaya, di ba, matagal ko na sinasabi, kailangan talaga natin dito, revolutionaryong gobyerno. President Marcos Jr. at si House Speaker. Mali yun, hindi nagkakanya-kanya. Nagkukutsa-kutsaba sila para sa kanilang mga personal na interest. Nagkukutsaba sila sa pagsira, pag-usig sa Magabang Duterte. O, yan ang talagang kitang-kita ng taong bayan. Pero may mga ulat po ngayon, Attorney Sal, kaugnay sa pagiging House Speaker ni Martin Romualdez na this coming 20th Congress daw ay posible daw siyang mapalitan sa pwesto. At isa sa mga umuugong na pangalan ay yung kay Congressman Duke Frasco. Ano po ang ano po ang inyong masasabi doon na posible na siyang palitan sa 20th Congress as House Speaker? Ewan ko, malabo. Sa akin, malabo yan. Kasi, di ba nag-declare na yung 200 na suportado siya. Mula kay Charito Mercado, Attorney Panelo, may tatanong po ako tungkol sa Empire East sa Taguig. Ang apo ko, naguhulog po sa Empire East ng 4 na taon na. Puro pangako na itatayo daw ang 23, 24, 25. Pero kahit isang hollow block, wala pong pinapatayo. Tumigil na po siyang maghulog nitong 2025. Attorney, gusto po namin na kunin na lang yung hinulog niya sa Empire. Attorney, ano po ang aming gagawin para po maibalik sa aking apo ang hinulog niya? Hindi kumuha kayo ng abogado. Abogado ang kailangan nyo para sulatan, demand letter na yung Empire na yan. Since hindi naman sila tumutupad sa kanilang kontrata sa inyo, parang pinapatayo kahit sa poste, di kukunin nyo na yung hinulog nyo. Abogado ang kailangan nyo. Curious lang po, Attorney Sal. So, halimbawa kung yung hinulog nila, may posibilidad pa po kaya na may makukuha sila doon? Bakit naman hindi? Kung existing pa yung company, meron pang ari-arian yung mga yun. Demanda nila. Ayun. Ito naman po, Attorney Sal, from Bibot, Mabanto. Hanggat nasa The Hague si PRRD at dahil sa ginawa nila, lalong dadami ang suporta para sa mga Duterte. Nakatatak na yan sa isip ng mamamayan. Ibagsak lahat ang mga kaalyado ni BBM. Hindi nakatakataka yun. Talagang marami nagmamahal sa dating Presidente Duterte. Kasi nga, nakita nila ang pagmamahal, pagkatangi niya, pag-alaga niya sa kanyang mga sinasakupan. Sinasabi niya, wala siyang regrets na ginawa niya, ang lahat ginawa niya para sa kanyang bayan. Nakita naman ng tao, alam mo, kahit anong sabihin, hindi mo talaga matatakasan, papasinungalingan, na marami siyang nagawa sa punto ng illegal na droga. Talamak na naman ngayon. Yan ay na-reduce niya to the barest minimum. Marami siyang sinirang mga pabrika ng mga sindikatong imbuelto sa droga. Maraming nalagas. Kasi siyempre, yung mga taong yan, pag nasa illegal drug trafficking, hindi magpapahuli sa iyo ng buhayan. Wala-wala, pati sila, mga addict sila. So, lalaban at lalaban yan. Maling kalukuhan yung sinasabi na umabot sa 30,000 yan, gawa-gawa lang ng Rappler yun. Ang pinaniwalaan naman ng media, 30,000 daw ang extrajudicial killings. Yung 6,000 na naka-record sa police, talagang kaya nagkaroon ng mga patayan doon
Dahil number one, yung sinasabi ko nga na sila nagpapatayan, nagkakaunsiyan, labanan sa teritoryo. O talagang mabubulok tayong mga nasa negosyo ng illegal droga. Yun naman mga hinuhuli ng mga pulis. O di siyempre, di naman magpapahuli ng buhay doon. Kaya lalaban sila. Bakit ko nasasabing hindi totoo yung sinasabing basta pinapatay na lang? Eh, sa record ng pulis, marami ho ang napatay. Halos 100 pulis ang napatay kaugnay sa mga operation laban sa mga tao na ugnay sa illegal na droga. Marami ang serious na nasugatan. Kaya hindi mo masasabi na basta pinapatay na lang. Otherwise, paano mo ipapaliwanag yung mga napatay ng mga pulis? Sinong pumatay sa kanila? At yun na napatay in connection with operation against illegal drug traffickers. Ano pa? Ano pa yung gusto ng tao kay Duterte? Yung pagbaba ng antas ng bilang ng mga krimen. Bumagsak din yun kasi nga natakot sila kay Presidente Duterte. Natakot sila sa kanyang mga babala. Kita mo yung tanimbala. O isang linggo lang siya nakaupo, sabi niya, pag hindi kayo tumigil, pagkakainin ko sa inyo yung bala, tigil ka agad. Marami siyang ginawa. O ano pa? Yun lang mga malala, mga kapangyarihan na hindi nagbabayad ng buwis. Hindi ba lahat yun talagang kung baga pinaluhod niya, pinabayad niya, whether they like it or not. O hindi ba yung isang airlines company? Ayaw mo magbayad ng landing fees? O sige, bukas, hindi ka na makakalanding doon. Doon ka maglanding sa Hong Kong. O di bayad siya. O, yung sa Mylong, ang dami o. Yung sa sigarilyo. Lahat yan. Talagang sinira niya. Ano pa? O hindi ba yung paghawak niya ng pandemic? Eh ba kung hindi ang presidente ang Duterte nung panahon niya, ang dami siguro nalaga sa atin. Talagang maayos yung pag-handle niya. Ano pa? Yung pong mga OFWs, di ba? Inalagaan niya ng gusto yan. Inuha niya dahil nanganganib ang kanilang mga buhay. Dinala rito, kinastosan niya, hindi niya pinabayad, pinatira niya sa mga hotel, ibinilik sa kanilang probinsya. At nung matapos ang pandemic, ibinilik niya ulit. Yan ang tunay na pagmamahal. Pero ngayon, nagkakaproblema tayo doon sa digmaan sa Iran, sa Israel. Marami nanganganib ng buhay doon, pero hindi ka maintindihan. Matangka ngayon, hindi nila na-uwi yung mga gusto umuwi. At mas interesado pa sila na gastusan nila yung papunta sa dahig. Oh, di ba? Ano pa bakit gustong-gusto si Presidente Duterte? Yan ang infrastruktura natin. Yung mga pinatayo niya, mga tulay, mga bagong daan, yung mga expressway, mga skyway na yan. Yan nakatulong sa pagunlad ng ating bayan. Yung mga bridges na yan, ang dami niyang ginawa Nakalulula nga nung panahon niya, kikita mo, lumabas ka na Manila, daming gumagawa rito, gumagawa doon ngayon, wala kang makita. Hindi po ba? Yung mga problema ng mga police, military, hindi ba? Dinoble niya ang sahod. O kaya love na love siya ng mga police at ng mga militar, mga guro, mga nurses, lahat na sektor. Yung mga korap, Benete, tinatanggal niya. Kahit na kaibigan niya, kamag-anak niya sa iba, tinatanggal niya lahat. Basta may bahid ng katiwalian. Kaya love ho siya ng taong bayan. Kaya lalong dadami ang magmamahal niya. Hanggat nandun siya, lalong umiigting ang pagnanasa ng mga taong ito na ibalik ang Presidente Duterte dito sa ating bayan. Indeed, the best president that we have
Attorney Sal. From FM Reyes naman po, I just can't help it. The DOJ Secretary has lost its credibility. I will never believe him after what had happened. No, no. Ayaw niya talaga maging ombudsman si Remulla po. Hindi siya nag-iisa dyan. Maraming ganyan. Another message po from Charito Mercado sa YouTube naman po. Sus Remulla, matagal na yung kasong sa bungero, puro kayo pangako. Matagal nga. Ilang taon na yan. It's 2021 pa po. Ito naman po from Ophelia A. Taipanan or Taipan. Another comment. Talagang hindi titigilan ni Remulla yan. Magaling yan si Remulla kung sa kuda magtanim kaso at mag-dismiss na mga kaso sa kanyang kaalyado. Kasabwat nila BBM at Remulla yan si whistleblower. Hoy, boying kuda ka na naman. Ito, comment po ng... Alam mo ang inaalala ko, yung mga sa kaso na sa bungero. Dahil lang sa panahon ni Presidente Duterte, ang pinapangamba ko, baka maghanap sila ng pwede na naman nilang isama si Pangulong Duterte dyan sa mga nawawalan sa bungero yan. Kaya hindi ako magtataka kung bigla na lang suddenly, ayan, ini-involve na nila ang dating Pangulong Duterte. Yan, tama po kayo dyan. Another comment from Buboy Channel. Good morning, Attorney Sal at Sir Carlo. God bless sa inyo. Sana naman po matapos na ang kawalangyaan ng BBM administration. Nakakaawa na si Tatay Digong. Hindi siya Ayan. From Jane Peel. Good morning po, Attorney Panelo. Sana at SONA nationwide po yung July 26, lalo na dito sa Davao City. Yan po yata yung in-announce nyo kahapon, Attorney Sal. Sana at SONA. Yung kalimutan, lagay nyo na reserve nyo. Kasi nakausap ko si Ed Francisco dyan sa mga organizers. Inaayos na nun nila. Sa July 26, merong SONA at SANA. Ayan. From isa pong mensahe from Alerts Perez, hawak nila Smart Magic. Kita naman pag manipula sa nakarang halalan gaya ng 2 dilaw na nakapasok at dayaan sa Congress. Comment po. Ewan ko ba? Demanda na lang nila kung meron silang ebidensya. Another message naman po from KBCN. Grabe talaga admin ni BBM. Puro pamumulitika. Ano po nga ba? At ngayon naman po, Attorney Sal, malapit na po yung SONA. So, double time na po si President sa kanyang mga i-report sa bayan, mga accomplishments po. Ngayon po, Attorney Sal, bago po tayo magtapos, ano po ang inyong maipapayo sa ating mga kababayan? Lalo na po yung mga yung nagmamahal kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Abangan niyo yung July 26. Lumabas tayo sa kalsada at ihayag natin ang ating mga damdamin laban sa maling mga pamamara papatakbo ng gobyerno. Basta palagi nating sinasabi na mapayapa palagi, mapayapang pamamaraan ang gagawin natin. Paghahayag ng ating damdamin, kung baga, kailangan malakas ang sigaw natin para itong pamalaan, marinig tayo. Baka sakali, hoping against hope na magbago sila. Kung hindi, gaya nga na sinabi ko sa kolong ko kahapon the clock is ticking